Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Bari meron lang akong i-share sa inyo mga ka-DIY. Meron dinala dito sa atin isang 32 inches na LED TV. Sombra nito mga ka-DIY ay Hisense. Sabi ng ating customer, bali bumubukas naman yung kanyang harapan o itong LCD. Bali nagkakaroon siya ng logo tapos namamatay din. So yun ang concern ng ating customer. Yung ganito kasing trouble mga ka-DIY is kahawig ito ng mga Debant or TCL. Yung ganitong klase ng sira. So, bagong lahat, plug-in muna natin ito. Testing muna natin. Ito, plug-in ko lang muna dito. Yan, may power dyan. Tapos ito yung ating indicator. Yung power on button, sa ilalim lang. Ang gagawin natin, ipa-power on na lang natin dito. Power on ko nga. Yan. Tapos tingnan natin yung pinaka-screen. Yon, nakita nyo, bumukas naman, Hisense, tapos biglang namatay. Yung ganitong klase ng problema mga ka-DIY, ito ay may problema sa kanyang backlight or sa backlight driver. Yung power supply ng pinaka-ilaw, pwedeng possible na may problema doon. Possible may problema ito sa ating mga diode. Pwede din mga ka-DIY na yun ang pinaka-sira na ito, yung mga ganitong type na bumubukas tapos biglang namamatay. Yan, ang unang tatamaan yan, backlight or yung kanyang pinaka-driver or yung diode or capacitor. Yung apat na yun mga ka-DIY ay possible na magiging problema nito. Okay, so bago ang lahat, hindi pa natin alam kung anong problema nito. So buksan muna natin yan para magkaalaman natin. Kung malaman natin kung saan nagmumula yung ganitong klase ng sira. Pero yun yung mga nabanggit ko, yun yung mga possible na magiging problema nito. So mapa-TCL or mapa-Debant, parehas yung mga sakit nila. So buksan muna natin, titingnan natin sa likuran. So bala yan, pinadapa na natin yung TV. Ito yung kanyang brand Hisense. Tapos yung kanyang model number is 32N2174. Ibig sabihin is isang 32 inches 32N. Okay. So tayo yung unang bubukas na ito kasi nakasilyo pa yung Hisense siya. Okay, so tatanggalin natin yung mga screw nito. I-remove muna natin itong back cover nya. Okay. Okay, buksan na natin. Tapos natin ma-remove yung mga screw, tapo na lang natin yan. Hindi, joke lang. Tabi na muna natin yan. Meron pa isa. Tinanggal ko muna yung speaker. Tapos tanggalin natin yung AC nya. Yung AC cord, tabi lang muna natin. Okay, so ito papakita natin. Sa visual checking natin mga ka-DIY, medyo marumi sa loob. Yan, medyo may mga sapot ng gagamba. Tapos dito, nakita kagad natin na lobo yung kapasitor. Yan, yan, isa buntis. Ito, buntis. Yan. Lobo, tapos ito okay naman. Ito yung sabi ko mga ka-DIY diode. Yan yung may coil, tapos may diode yan nakasama para sa backlight. Ito yon. Possible na may problema dito, kaya minsan yung TV natin is bumubukas tapos biglang namamatay at hindi nagkakaroon ng display. Ito, papalitan natin to. Pero bago natin palitan yung capacitor na yun mga ka-DIY, possible na kasi na yan din ang problema, yung mga capacitor, sabi ko naman kanina. Ito, bubuksan natin.
Tatanggalin natin yung linya papunta sa backlight. Ito. Yung matigas lang tanggalin to eh. Yan. Bali natanggal ko na. Aktualan ko muna ito ng ilaw ng backlight driver natin. Aktualan natin to kung gumagana yung ilaw bago tayo mag-proceed o magpalit dito. Yan. So wala na itong gamit natin na tester kasi working naman yan pagka testing na lang natin mamaya. Kasi yun na naman yung binigay niyang problema. Yung problem niya. Testing muna natin to sa backlight driver. Tingnan natin kung buo yung backlight niya. Okay? Tara. So dito tayo mga ka-DIY. Ito yung aking backlight driver na ginagamit. Yan. Testing muna natin yung backlight. Tingnan natin kung umiilaw. So ang gagawin natin, yung connection ng backlight sa loob, yan yung connection ng backlight. Supplyan natin ito gamit yung ating backlight driver para matesting na natin kung buo pa yung ilaw. Pag hindi, ibig sabihin magpapalit na tayo ng backlight strip. Okay? So saksak ko lang dito sa kanyang positive at negative. Ang kagandaan kasi dito sa ating backlight driver, kahit magkabaliktad, is walang mangyayari sa inyong mga backlight driver. Sa inyong mga backlight pala, hindi masisira. Yan. Pagka hindi umilaw, baliktarin nyo lang yung test probe niya, yung pinaka-probe ng ganito. Baliktarin nyo lang ito sa koneksyon ng ilaw. Para kung wala talagang ilaw, ibig sabihin possible na sa backlight strip na o sa pinaka-ilaw niya. So sa voltahe natin is 32 volts, 32 volts. Ibig sabihin kumakain siya ng supply. May supply tayo na 32 volts. Ibig sabihin buo yung backlight niyan. Ito. Yan may ilaw. Yan, mayroon tayong ilaw dyan. Yan Yan, sa butas makikita nyo naman eh. Tapos ang gagawin natin is ipa-plug in natin itong unit natin. Ang ginagawa. Yung pinaka-AC code nya, ipa-power on natin para makita natin. Plug in natin dito. Tapos i-power on natin dito. Yan. Yan. Pinower on ko na. Tingnan natin sa ilalim. Yan. Buo naman, di ba mga ka-DIY? Walang problema sa ating mga backlight. Yan. Bali, nakita naman natin yung pinaka-logo is buo naman. Yan, buo naman. Yan, may display tayo dyan. Ibig sabihin, good yung ating backlight. Dito to sa taas. Off muna natin. Ang gagawin natin ngayon, kapag na-confirm na natin na okay yung backlight, is next i-check natin yung diode nito. I-check muna natin sa tester bago tayo magpalit ng capacitor niya. Okay, so ang gagawin natin, kuha tayo ng tester. Ito na lang siguro. Or ito na lang. Yung analog na lang. X1 lang mga ka-DIY, X1 o times 1. Dito yan. Ito kasi ay papunta ito sa backlight natin. Ito. So yung diode na yan na isa. Check natin kung baka sira na rin. So pag binaliktad dapat walang palo. So ibig sabihin good yung backlight driver ata nito. Possible na good yan. Pero mamaya actual natin kung meron talaga. So pwede din natin makita yan kapag sinupplyan natin ng supply itong board. Pwede rin yon. Pero mas maigi, i-actual muna natin na magpalit ng capacitor. Yung ganito. Minsan kasi mga ka-DIY, yung ganito, yung mga capacitor, hindi lumulobo. Pwede nyong palitan ng actual. Kahit hindi siya lobo, pwede nyong palitan kasi possible na kahit na plain yung itaas niyan, kung yan ay sira, ganon yung mangyayari pa rin sa backlight. Tingnan natin. Kung nakikita nyo naman, lobo talaga. Or buntis talaga yung itaas ng kapasitor. Yan or bloated. Yan. Kita nyo naman yung niya is flat na flat yung ulo. Yung isa dito, flat na flat yung ulo. Ito naman buntis o lobo. Kasi hindi niya talaga mapipilter na mabuti yung supply. Kaya nagkakaroon siya ng fluctuation. Or nagkaroon siya ng diferensya sa pag-on niya. Yung kapasitor hindi gaano nakakapag-filter, kaya nagkakaroon ng problema sa board. Hindi niya napipilter kaagad. Ayan. Okay, so tingnan muna natin kung anong value nito. Tatanggalin muna natin yung mga board. I-pull out muna natin. Ito. Tanggalin natin. Ayan.
Tingnan natin, baka may supply pa yung ano, filter. Mataas pa yung supply ng filter. I-drain muna natin yan. Kung napapansin nyo, mataas yan sa filter capacitor. I-drain muna natin. Ito mga ka-DIY, baka malaman nyo kung paano mag-drain ng ating primary na capacitor gamit yung ating digital tester. Set nyo lang sa diode mode. Ito, diode mode. Huwag kayong gumamit ng screwdriver pag saltik dyan sa capacitor. Kita nyo naman diode mode. Tatanggalin natin yan. Try muna natin dito sa DC. DC, check natin yung filter kung ilan ang laman. Kita nyo 232 volts. Kasi pagka tinanggal natin yung board mamaya at mahawakan natin itong kapasitor, masakit din yan mangurinti mga ka-DIY. Ang gagawin natin yan sa pamamagitan ng settings ng diode. Ito hindi pa alam ito ng ibang technician. Set lang natin sa diode mode. Yan diode. Tapos i-discharge natin. Yan. Naka-diode mode tayo. Ngayon, tester natin pag sa DC. Ito hindi pa alam ng ibang technician ito. Pero bihira yung, pero sa iba alam naman. Kita nyo, drain na 6 volts. Yan, 6 volts na lang. O, pwede na yung tanggalin yung board. Kasi medyo masakit din yan pagka makuryente kayo ng filter capacitor na yan. Masakit din yan. O, tigas. Tatanggalin natin. Ito bunutin natin sa ilalim dito. Tanggalin na lang natin yan. Okay, tatanggalin natin yung kapasitor. Ito yun. Yung dalawa, ito pa. Mapapansin nyo talaga galing sa backlight. Yan, backlight, positive ng backlight. Tapos dadaan dito. Dadaan siya ng dalawang kapasitor. Then dadaan siya ng inductor. Inductor ito kanina, yung inductor natin yan, sa ilalim. Ito. Yan, para yan sa backlight ito. Inductor na yan. Yan. Para sa backlight yan. Pang boost ng current. Tanggalin natin sa may banda. Sa ilalim. Ito. Yung gamit ko palang tingga, sabi natin subscriber. Ito yun, ginagamit ko. Ichikawa. Yan, Ichikawa. Ichikawa, baka naman. Tanggalin natin. Init. Gutin na lang natin sa ilalim. Yan. Ito, nahulog. Ayan. So kung napansin nyo, 33 UF. Yan, 33 UF by 35 volts. 35 volts by 330 UF. So yun yung value ng kanya kapasitor. So hanapan ko lang ng bunutan natin sa iba board. Tara. Yung kapasitor din na pwede sa backlight. So bale ito yung yung bloated natin na kapasitor, yung lobo na kapasitor, yung 35 volts by 330 UF. So papalitan na lang natin yan, yung dalawa, yung kasama niya is 100 by 63 volts, 100 UF by 63 volts. So yung papalit natin ito. Yan. 100 UF 63 volts, tapos yung isa is yung para sa backlight natin is 35 volts by 330 UF. Okay lang naman na medyo mataas yung ikabit nyo. Pwede rin naman. Pagka wala kayong makitang the same na kapasitor nya, pwede yung medyo mataas konti. Halimbawa,
halimbawa 35 volts, pwede kayong gumamit ng 50 volts. Yan, pwede kayong gumamit ng 50 volts dito na kapasitor. Or kung wala talaga, yung medyo mamataas, pwede rin naman. Okay, so kakabit ko lang kasi tinanggal ko yung dalawa dito. Yan, tinanggal ko yung dalawa dito. Pwede pang lagyan yung iba yung slot. May apat sila dito. So dalawa na lang nakalagay dito. So pwede naman nating taniman lahat yan. So yun lang. Yung dalawa lang muna ilalagay natin. So nagkuha ako dito sa scrap board natin. Ito, yung mga kapasitor. Scrap board natin. So kakabit na lang natin yan dito. So sa mga baguhan, yung negative nyan is may sign naman ng negative. Yan o. Yung may arrow na yan. Yan o. Yung positive niyan is ito, yung plain. So pagdating dito sa board, yung negative niyan is yung ito. At yung positive niya is dito sa kabila. Ayan. So kapag negative, meron din yung markings. Yan o. Yung maraming stripe, yung may stripe, yun ang negative. So negative, i-ano lang natin. Lalagay na lang natin. Ito. Yan, sa may stripe. Yan. Para naman ito sa mga new beginner o mga bagong technician natin. Ayan, so kabit natin isa, tapos yung isa kabit natin. Ayan. Tapos sinangin na lang natin sa itaas. Padikitin na lang natin para hindi mahulog. Tapos actual natin, kung ganoon pa rin nangyayari, kapag namamatay pa rin, possible na may problema na tayo sa ating driver ng ilaw. Okay? So kinabit ko na, testing na lang natin yan. Okay? Okay, na balik ko na mga kadewa yung kanyang board. Ang gagawin natin, babalik natin yung yung wiring ng backlight dito. Ayan, sa board. Tapos testing natin. So lagay ko lang dito mga ka-DIY sa dito. Lagay ko lang muna diyan. Yan. Yan. So plug in ko lang muna mga ka-DIY, saksak natin dito sa ilalim. Testing muna natin. Pagka wala talaga, di mag-trouble ulit tayo. Yan. Then power on. Okay, so power on. Yun. So okay na mga ka-DIY, lumabas naman yung Hisense. So ibig sabihin nyo lang talaga mga ka-DIY, yung capacitor, yun lang naging problema nito. Kaya nagpa-fluctuate yung kanyang supply papunta sa backlight. Yan, hindi gaanong napipilter ng capacitor, kaya ang nangyayari, namamatay siya. Yan, okay na siya mga ka-DIY, oh. Goods na. Yan. So gagawin natin ito is kuklose na lang natin. Yan, okay naman. May display na tayo. Yun lang mga ka-DIY yung isi-share ko sa inyo ngayon. Yan. So ngayon mga ka-DIY is okay na yung kanyang picture. Yan. So wala namang problema sa screen. Wala man namang tama yung screen niya. Okay pa naman. So baka mas patan tayo at ma-spatan tayo sa copyright. Yan. So okay na siya ngayon mga ka-DIY, no? Yan. Okay. So kape tayo mga ka-DIY. Basta may kape. Yan. Kape tayo habang nagbablog. Ayan. So hindi pa tapos yung ating shop mga ka-DIY kasi nga ginagawa ko pa to. Ayan o. Silip ko lang konti sa inyo mga ka-DIY. Yan. Hindi pa tapos yung ating shop. Ayan. Ayan. Kasi nga ginagawa pa natin itong shop natin. Ayan. So marami pa tayong gamit na ilalagay dito kasi nga hindi pa tapos, ginagawa pa natin. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa panonood. Again, GM Tutorial. Bye bye.